Hello kapamilya, ako nga pala si Yawi. Tara, pasok tayo sa bootcamp at mas kilalanin niyo pa ako. So ito pala yung mga teammates ko guys, tulog pa kasi sila eh, so sila muna. Tapos ito nga pala si Alpha, ang aso at baby ng Echo. Tara, pasok tayo guys. So ito nga pala yung team ko guys, Echo. Natuto ako maglaro ng Mobile Legends noong 2019 bago mag-pandemic. Siguro nasa 18 ata ako. Nag-encourage siya maglaro ng ML is yung kuya ko kasi nakita ko lang siya naglalaro nun sa bahay tapos wala akong magawa tapos tinry ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na nagustuhan ko na. Actually kasi dati basketball player ako. Naglalaro pa din naman ako ng basketball lalo na kasama yung Echo. Especially pag break namin dito sa bootcamp. Napagsabay ko yung stream at ML kasi sobrang supportive sa amin ni Boss din nun. Hanggang sa nakapasok kami ng pro scene. Tapos nung lumipat ako ng Echo, doon ko ulit in-start kung kaya ko pagsabayin yung pag-aaralan yung paglalaro. So yun, napagsasabay ko naman siya. Nung una against talaga yung parents ko, sabi ko sa kanila, magtiwala lang sila sa akin kasi may mapapatunayan ako sa kanila. Yun, hanggang sa may napatunayan ako and tuloy-tuloy na yung supporta nila. Siguro nung una, parang naglalaro lang ako kasi pag galing practice sa basketball or school, naglalaro-laro lang ako sa solo player lang. Hanggang sa may nakilala ako, si Sumpak. Tapos nagduduo kami or trio. Tapos nagulat na lang ako na gusto niya ako kunin sa squad nila. Eh wala akong alam nun. Tapos may bootcamp. Tapos sabi ko try ko. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa sumali kami ng mga tournaments. Doon ko na nalaman na may pro scene pala sa ML. Siguro yung pinaka-challenging na nadalan ko is siguro nung nangyari sa akin nung M4 kasi sobrang dami kong iniisip noon pero pinokus ko lang kung ano yung nangyayari nung time na yun which is yung mga pangarap ng mga kampi ko na mag-champion. So ginawa ko talaga best ko doon para magbigay ng malaking contribution sa team hanggang sa nag-champion kami. Pinakamalaking achievement ko is yung nag-champion kami ng MPL and World Champions which is yung M4. Nakapagpatayo na ako ng business and nakakapagpagawa ng mga kailangan gawin sa bahay namin and nakakuha na ako ng sarili kong sasakyan. Siguro yung pinakamalaking contribution na ML is yung decision making ko, hindi lang sa paglalaro kundi sa buhay din. Tapos yung time management ko din na para sa mga priorities ko. Siguro para sa akin yung specific skills na meron is yung communication talaga sa team. Hindi lang sa paglalaro kundi sa mga kakampi mo din and inside and outside of the game. During the game, nagkakaroon din kami ng misunderstanding sa game tapos pinag-uusapan namin siya after the game para maayos yung kailangan ayusin. Siguro, mindset lang lagi every tournament and kung maliit na tournament lang yan o malaki, parang mindset ko lang is parang tournament pa din yan. So, kung kahit malakas o hindi yung kalaban, focus pa din and same mindset lang para sa mga kalaban namin. Ang masabi ko sa mga amateur gamers na gusto maging pro sa ML, mag-grind lang kayo tapos huwag kayo maging toxic sa solo player. Tapos hanggat maaari kung kaya nyo makahanap ng kasama or makakalaro sa ML, go nyo lang kasi mahirap maging solo player ngayon. Hanggat marami naglalaro talaga sa Pilipinas, sana supportahan yung esports kasi malalakas yung mga Pinoy tsaka matataas yung mga IQ. So, sana hindi nila baliwalain. And ways ko para encourage other people is siguro tignan na lang nila kung gaano yung kalaki yung ML community sa buong mundo kasi isipin nyo nakakapunta sa ibang bansa, nakakapaglaro tapos nang walang ginagastos, tapos sumasahod. Kaya siguro para sa akin, tuloy-tuloy pa rin yung paglalaro ng mga ML and sa mga gusto maglaro dyan, mag-grind lang kayo na mag-grind. Hard work lang. Hi guys, ako si Yawi from Echo Philippines. Tuloy ang laro.